Mga kwentong pambata. Si Jesper na nagpastol sa mga kuneho. Noong unang panahon, may haring namumuno sa isang kaharian na sinlawak ng kanyang nakikita. At ito ay talagang mahal na mahal niya. Mayroon siyang anak na babae at gusto niyang ipakasal ito sa lalaki na matalino at maparaan, na balang araw maging mabuting hari sa kanyang nasasakupan. Kaya ipinamalita niya sa kanyang kaharian at sa lahat ng kahariang nakapaligid na sino man ang gustong pakasalan ng prinsesa ay dapat magawa ang dalawang kondisyon. Una, dapat siyang maghandog ng isang koleksyon ng pinakamagagandang perlas. At pangalawa, dapat niyang tuparin ang mga espesyal na gawain na ibibigay sa kanya ng hari. Di nagtagal, ang mga prinsipe, anak ng mga mayayaman at negosyante, ay nagsipagdagsaan sa palasyo. Karamihan sa kanila ay nagdala ng mga pinakamagaganda at kakaibang perlas. Pero wala ni isang may kayang tumupad ng mga gawain na ibinigay ng hari. Pinauwi silang lahat nang hindi man lang nakikita ang mahal na prinsesa. Di nagtagal, kumonte ang mga posibleng manliligaw at ang hari ay nagsimulang mag-alala. Napakalaki ng mundo at wala man lang kahit isang maayos na manliligaw para sa ating anak. Lahat sila, kung hindi mayabang, wala namang alam o kaya naman tamad. Ano na lang ang mangyayari sa anak natin at sa kaharian kung wala na tayo? Huwag kang mag-alala, mahal ko. Siguradong may madiskarteng tao sa mundong ito na makagagawa ng mga pagsubok na ibibigay natin sa kanya. Sa di kalayuan, sa tabing dagat sa kanilang kaharian, nakatira ang mangingisda at ang dalawa niyang anak, si Paul at si Jesper. Ang panganay na si Paul ay tamad at mayabang. Samantalang si Jesper ay matalino, masipag at mabait. Paul, gising na! Hindi ka pa rin bumabangon dyan. Ibinaba na ni Jesper ang lambat at inihanda na niya pati ang bangka natin. Ama, kung sa tingin mo tamad at wala akong silbi, bakit palagi mo pa rin akong inuutusan? Kay Jesper mo na lang ipagawa. Noong araw na yon, naging maswerte ang mangingisda. Nakahuli siya ng 20 talaba. At nang buksan niya ito, laking gulat niya nang makita na ang bawat talaba ay may lamang perlas na kasing ganda ng mga bituin sa gabi. Siguradong ito na ang pinakamagagandang perlas sa buong mundo. Umuwi siya at pinakita ang mga perlas sa kanyang mga anak. 20 mga perlas na kumikinang tulad ng mga bituin. Ama, ngayong may mga perlas na tayo, bakit hindi tayo magpunta ng palasyo at tignan kung makukuha namin ang puso ng prinsesa? Hahatiin ko ng pantay ang mga perlas na ito sa inyong dalawa. Ikaw muna, Paul. Pagkatapos Jesper, ikaw naman ang susubok. Kaya lumabas si Paul dala ang kanyang mga perlas kinabukasan. Naglalakad siya sa gubat nang biglang nakarinig siya ng boses. Pakiusap, pwede mo ba kaming tulungan? Tiningnan niya ang paligid at nakita niya ang munting langgam na gumagapang sa braso niya. Kumusta? Nandito ako sa braso mo. Pwede mo ba kaming tulungan? Kinakabkab ng mga salagubang ang aming mga tirahan. Kailangan naming protektahan ito, ngunit kailangan namin ng tulong kung hindi kami magagapi. Tulungan mo kami. At baka matulungan ka naming balang araw. Ano ba may tutulong ng langgam sa tao? Umalis ka nga dyan! Mas madami akong pwedeng gawin kaysa sayangin ang oras ko sa mga problema nyo. At nagpatuloy si Paul sa kanyang paglakad. Di nagtagal, may nakita siyang matandang babae. Kumusta ka na, binata? Ano ba yung bagay na maingat mong daladala? Uling itong daladala ko. Gusto mo ba? Ay, uling ba yan? Oh, sige anak. Pero baka naman may tinapay ka dyan. Ako'y nagugutom na. At malamang naman kung saan ka patungo, ipaghahanda ka nila ng pagkain doon. Sinabi ko naman sa inyo, uling lang ang dala ko. Humayo na kayo at may mga importanteng bagay pa akong gagawin kaysa makipagkwentuhan sa mapanghimasok na matanda. Narating na ni Paul ang palasyo at pinakita ang mga perlas sa hari at kanyang mga alahero. Kamahalan! Ito na ang pinakamaliwanag na perlas kung nakita sa buong buhay ko! Totoo, napakaganda nga. Pero ano to? Ano ang nangyayari? Ang perlas! Anong nangyari sa mga perlas?
Naghandog ka ng mga peking perlas sa harap ng hari! Ang lakas ng loob mo! Ikaw, binata. Nakakalungkot na ang isang taong katulad mo ay nakatira sa aking kaharian at humihinga ng hangin nito. Umalis ka na ngayon at huwag mo na ulit ipapakita sa akin ang iyong muka. Umalis ka na! Bago kita ipadala sa kulungan habang buhay! Tumakbo palayo ng palasyo si Paul sa bilis ng kanyang makakaya. Nakarating siya ng bahay at dumiretso sa kanyang higaan. Maliwanag sa mangingisda at kay Jesper na hindi nagtagumpay si Paul. Jesper, mukhang ito na ang oras mo upang sumubok. Kung kaya, sumunod na umaga, naglakad na si Jesper patungong palasyo. Sa daan habang naglalakad sa kagubatan, siya ay may narinig na tinig. Pwede mo ba kaming tulungan? Sino ito? Kaninong tinig ang naririnig ko? Tingin ka dito, sa braso mo. Ako ang hari ng mga langgam. Dumating ang mga salagubang upang kunin ang aming tahanan na naging tirahan na namin ng napakatagal at nakikipaglaban kami upang ipagtanggol ito. Ngunit kahapon ay napakaraming nawala ng buhay at hindi namin matatalo ang mga ito nang walang tutulong. Pwede mo ba kaming tulungan? Teka, ang pagkuha ng tirahan ng iba ay hindi tama. Siyempre, tutulungan ko kayo. Dalhin mo ako sa haring salagubang. Hoy, hari ng mga salagubang! Tulad ng nakikita mo, di hamak na mas malaki ako sa'yo at gayon din ay mas malakas ako. Sa isang tadyak ng aking bota, ay maaari kong makuha ang kalahati ng iyong hukbo. Ngayon, ang hari ng mga langgam ay kaibigan ko. Mali ang ginagawa mo sa kanya at kanyang mga hukbo. Ngayon, gusto mo bang gamitin ko ang aking bota? O iiwan mo ang mga langgam at di na sila sasaktan kahit kailan? Pangako, iiwan na namin ang mga langgam. Kamahalan, hari ng mga langgam, doon ako nakatira sa kubong yun sa may dagat. Kapag nagkaproblema kang muli sa mga salagubang, magpadala ka lang ng isa sa aking tahanan at poprotektahan kita. Pangako yan. Hindi na yun kinakailangan. Mga kasama, atras na tayo! Maraming salamat sa tulong mo. Walang anuman. Isa pa, hindi dapat na pinapayagan na tratuhin ng sino man ng hindi patas. Bilang tanda ng pagpapahalaga sa iyong tulong, mahal na Jesper, binibigay ko sa iyo ang aking salita na kapag kailangan mo ng tulong ko, tumawag ka lang ng Hari ng Langgam! Ako at ang aking mga kasama ay lilitaw. Makakarating kami kahit saan ka man naroroon. Maraming salamat, kamahalan. Lagi ko yung tatandaan. Tumuloy na si Jesper sa kanyang pupuntahan at ilang saglit pa'y nakasalubong naman niya ang matandang babae. Kumusta, binata? Kumusta, aking binibini? Medyo maganda ang panahon, di ho ba? Ano yung hawak mo na maingat mong dala-dala sa iyong sisidlan? Ah, ito ay mga perlas para sa hari. Patungo ako sa palasyo para makilala siya. At tingnan kung maaari kong makuha ang puso ng prinsesa. Ang pagbibigay ng perlas sa hari ay mainam. Ngunit ang makapasa sa mga gawain ay mahirap. Ngayon, mayroon ka bang dalang tinapay? Ako'y medyo nagugutom na at malamang ikay aalukin ng masarap na pagkain sa palasyo. Sigurado yun. Malapit na po ako sa syudad. Sige na po, sa inyo na itong tinapay. Magandang araw po. Kunin mo ito. Bilang kapalit ng kabaitan mo, kunin mo na itong pito. Alam kong hindi man ito magandang tingnan sa ngayon. Ngunit kapag hinipan mo ito, anumang naisin mo ay tiyak may bibigay sa'yo. Ganun ba? Napakapambihira ng regalo na ito. Aking binibini, salamat. Di nagtagal nakarating si Jesper sa palasyo at iniharap ang mga perlas sa hari. Natuwa ang mga alahero at mga manliligaw. Wala pa ako nakitang mga perlas na katulad nito. Sa bawat pagdaan ng oras, mas lalong kumikinang ang mga perlas na ito. Kamahalan! Oo, kamangha-mangha. Saan mo nakuha ang mga ito, binata? Nahuli ng aking ama ang mga talabas sa kanyang lambat, mahal na hari. Lambat? Ang iyong amay isang mangingisda? Ah, tama, kamahalan. Isa siyang mangingisda. Pinapakain niya ang kaharian ng mga huli niyang isda.
Nagtatrabaho ng todo ang aking ama at ipinagmamalaki ko siya. Tama ka, binata. Magaling ang ginagawa ng iyong ama. Kung ganon, magpahinga ka na at bukas uumpisahan natin ang mga pagsubok. Kaya, nang sumunod na araw, ipinatawag ng hari si Jesper at dinala sa kamalig kung saan nakatago ang malalaking sako ng magkakahalong butil. Gaya ng nakikita mo, 5 uri ng butil ang pinaghalo sa tambak ng butil na nakikita mo. Kung mapaghihiwa-hiwalay mo silang lahat sa 5 tumpok 1 oras bago magtakip silim, ipagpapatuloy mo ang pagsubok sa susunod mong gawain bukas. Ngunit, kung magkamali ka ng paghihiwa-hiwalay sa ibang butil, kakailanganin mo nang umalis. Masusunod, kamahalan. Gagawin ko ang makakaya ko. Kaya ikinandado ng hari si Jesper sa kamalig para walang makatulong sa kanya at gawing mag-isa na tapusin ang imposibleng gawain. 1 oras na sinubukan ni Jesper pero di nagtagal, naisip niyang imposibleng magawa ito sa itinakdang oras. Anong gagawin ko? Mas maliit pa sa langgam ang mga butil at dapat kong... Sandali lang. Ang langgam! Ang hari ng langgam! Sabi niya pwede ko siyang tawagin kung kakailanganin ko ng tulong. Kung ganun, ito na ang tamang oras. Kamahalan! Ang hari ng mga langgam! Nandito ako, kaibigan. Sabihin mo kung anong maitutulong ko sa'yo. Dumating ka! Sabi sa'yo, darating kami kahit saan at kailan. Sinabi ni Jesper sa hari ng mga langgam ang lahat tungkol sa imposibleng gawain. Bakit hindi ka muna magpahinga doon sa sulok? Ako at ang aking mga tauhan ay tatapusin ang gawaing ito kaagad. Kaya ang hari ng mga langgam at kanyang mga kasama ay tinapos na paghiwa-hiwalayin ang mga butil sa 5 maayos na tumpok at nang dumating ang hari sa nakatakdang oras, nagulat siya na makita na hindi lamang nito natapos ang binigay niyang gawain, kundi nagawa pa nitong umidlip. Jesper, paano mo napaghiwa-hiwalay ang mga butil? Napakagaling ng ginawa mo. Pero bukas, magkakaroon ka uli ng bagong gawain. Nang sumunod na araw, ipinatawag ng hari si Jesper sa parang. Jesper, pinahuli ko ang aking mga ngaso ng 100 kuneho para sa pagsubok na ito. Kailangan mo lang silang bantayan. Manginginain sila ng damo sa parang buong araw at sa gabi. At 1 oras bago lumubog ang araw. Kailangang maibalik mo silang lahat sa palasyo ng kumpleto. Pag may nawalang ni 1 kuneho, ibig sabihin na bigo ka sa pagsubok at kakailanganin mo nang umuwi sa inyo. Gagawin ko ang makakaya ko, kamahalan. Alam ni Jesper na imposible ang pinagagawa sa kanya. Sinong makakapagpastol ng 100 kuneho na pwedeng makawala sa kulungan ng hari? At bakit pa nila kailangang bumalik kay Jesper ngayong nakawala na sila sa kulungan ng hari? At pagkatapos silang mapakawalan, nagsipagtakbo ang mga kuneho sa iba't ibang direksyon hanggang sa wala nang makita sa kanila. Ugali ni Jesper, kapag mukhang alanganin siyang magawa ang gawaing ibinigay sa kanya, inilalagay niya ang kamay sa kanyang bulsa. At doon nakapa niya ang pito na ibinigay sa kanya ng matandang babae sa kagubatan. Hinipan niya ito at lahat ng kuneho ay nagsibalikan sa kanya. Kaya nung oras na para bumalik siya sa palasyo, gamit ang pito niya, nakabalik siya kasama ang 100 kuneho sa palasyo. Merong 100 kuneho, kamahalan! Hindi ako naniniwala. Napakamadiskarte mo. Nagawa mo ang mga imposibleng pagsubok. Magaling! Ang totoo, kamahalan, hindi ko na ipasang mag-isa ang mga pagsubok. May tumulong sa akin. At paano to nangyari? Ikinwento ni Jesper sa hari ang lahat, mula sa pagtulong ng hari ng langgam hanggang sa pitong ibinigay sa kanya ng matandang babae sa gubat. Nakita niyo na po? Tinulungan ako. Hindi ko natapos ang mga pagsubok ng mag-isa. Alam mo, para sa akin, natapos mo ang mga pagsubok. Tinulungan ka kapalit ng iyong katalinuhan at kabutihan. Magiging isa kang magaling na pinuno ng aking kaharian. Pero
Gusto ba talaga akong pakasalan ng prinsesa kamahalan? Siyempre, matalino ka, mabait at madiskarting tao, Jesper. Magpapakasal ako sa'yo. Kaya naman, ang kasal ni Jesper at ng prinsesa ay naging isang engrandeng selebrasyon at sila ay namuhay ng masaya magpakailanman.